Magandang umaga po mga kaibigan. Asahan po natin dyan po sa Manila Police District ang patuloy na serbisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa inyo ng ating mga kapulisan. Kaya pag kailangan nyo ng police assistant, huwag po kayo magkatubili dahil ang Manila Police District, bukas po ang kanilang oras, bukas ang kanilang tanggapan para kayo ay paglingkuran at higit sa lahat, ang gusto lamang ng pulis, maging ligtas kayo sa bawat oras at panahon. Dial 911, darating sila. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line, palagi sila may mga radyo. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagan ng batas sa buhay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Sinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may permit, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Matulong po sa state of service sa pulis nila aksyon. Dahil agad na huli ng kapulisan. Maraming salamat po. At ngayon napakabilis na ng aksyon ng kapulisan. Ang kapulisan, kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Education promotion. Likewise, training operation, fast
sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung ilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangakamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong tao po sa inyong lahat. Kami po ang kapulisan ng Malate Police Station. Nagpapaalala po sa inyo na mag-ingat po kayo sa mga taong mapagsamantala, katulad po ng mga mandurukot. Malate Police Station. Nagpapaalala po sa inyo na mag-ingat po kayo sa mga taong mapagsamantala, katulad po ng mga mandurukot. Lagi po ninyong pag-ingatan ang inyong mga cellphone, wallet, at kabangan ng bag na mahalaga. Huwag po kayong basta-basta ng tiwala sa mga taong pagkala upang pagkikula ng puro-puro po. Magandang araw at maraming salamat. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag o pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba.
O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narum. Magandang araw po. Kami mula sa Pandakan Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Filimon Vidaca. Kasama po ang mga madisipon na opisyalis ng inyong barangay. Narito po kami upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmasad sa mga kahina-hinalang kilos sa ating paligid at huwag po tayo magdalawang isip na i-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na makikita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, mahigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Suwagin po ninyo na bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Maaari pong mapatawan ng multa o pagkakakulong ang mga magulang na papaya sa mga anak sa ilalim ng City Ordinance No. 8246. Para naman po sa mga nagiinuman, mahigpit po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada, o sa alinlang pang-publikong lugar sa ilalim ng City Ordinance No. 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, meron po tayo responsibilidad na bantayan at tiyakin na nakasali ang mga ito sa tuwing ilalabas ng bahay at pamahulaan ang mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayong mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act No. 9482. Patungkol naman po sa ating mga basura, itapon po ito sa tamang lugar at oras. Ugaling itong ikandado, tiyaking nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daanan ng mga masasamang loob upang hindi mabiktima ng pagnanakaw. Huwag po natin kalimutang i-check ang ating talan o lutuan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at mga hindi inaasahang pangyari. Panghuli, dapat nating alalahanin na ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikisama ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Lieutenant Filimon Vidaca, kasama po ang mga madisipon na opisyalis ng inyong barangay. Narito po kami upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmasad sa mga kahina-hinalang kilos sa ating paligid at huwag po tayo magdalawang isip na i-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na may kita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, mahigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Suwagin po ninyo na bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga anak. Maaari pong mapatawan ng multa o pagkakakulong ang mga magulang na papaya sa mga anak sa ilalim ng City Ordinance No. 8246. Para naman po sa mga nagiinuman, mahigpit po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada, o sa alinlang pang-publikong lugar sa ilalim ng City Ordinance No. 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, meron po tayo responsibilidad na bantayan at tiyakin na nakasali ang mga ito sa tuwing ilalabas ng bahay at pamahulaan ang mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayo mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act No. 9482. Patungkol naman po sa ating mga basura, itapon po ito sa tamang lugar at oras. Ngayon po ay kalsado at tiyakin nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daanan ng mga masasamang loob upang hindi mabiktima ng pagnanakaw. Huwag po natin kalimutang i-check ang ating talan o lutuan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at mga hindi inaasahang pangyari. Panghuli, dapat nating alalahanin na ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikisama ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Sa Pandakan Police Station sa ilalim ng pamumuno ng Police Lieutenant Colonel Filimon Vidaca, kasama po ang mga masisipang na opisyalis ng inyong barangay. Narito po kami upang magbigay ng mahalagang paalala. Maging alerto at mapagmasad sa mga kahina-hinalang kilos sa ating paligid at huwag po tayo magdalawang isip na i-report ang anumang paglabag sa batas sa mga hotline numbers na may kita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, mahigpit ang pagpapatupad ng curfew hours sa City of Manila. Tumpin ninyo na bago mag-alas 10 ng gabi ay nasa loob na ng bahay ang inyong mga
ng City Ordinance number 8243. Para naman po sa mga nagiinuman, ito po ang pagbabawal na gawin ito sa mga eskwenta, kalsada, o sa alinlang pang-publikong lugar sa ilalim ng City Ordinance number 5555. Ako sa mga nag-aalaga ng aso, meron po tayong responsibilidad na bantayan at pinaging nakakatabi ang mga ito sa tuwing ilalabas ng bahay at pamahalaan ang mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayo mapatawan ng mga tao pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act number 9482. Pagdating naman po sa ating mga basura, itapit po ito sa tamang lugar at oras. Ugulong po itong gago at pinaking nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng dinindaanan ng mga masasamang loob upang hindi na biktima ng pagdarakaw. Huwag po natin kalimutan i-check ang ating talang alituan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at mga hindi inaasahang pangyari. Pangulit, dapat natin alalahanin na ang pagpapanatuloy ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama para tulong at aktibong pakikisama ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. Kami mula sa Pandacan Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Filimon Gidaca, kasama po ang mga masisipag na opisyalis ng inyong barangay. Narito po kami pamagbigay ng mahalagang sabihin natin po, mapagpagdag sa mga kahinalang kilos sa ating paligid at huwag po tayo magdalawang isip na report ang alamang kalilaban sumunod sa mga ating numbers na kita sa inyong barangay. Para sa mga magulang, repeat ang pagpapatupad ng 20 hours sa City of Manila. Ilakin po ninyo na bago mag-alas 10 ng gabi, inatalog na ng bahay ang inyong mga anak. Maaari kong mapatawan ng lupa o pagkakagulong ang mga magulang na kabayang yung mga anak sa ilalim ng number 2243. Para naman po sa mga nagiinuman, ay gusto ang pagpapawal na gawin ito sa mga eskinita, kalsada, o lalo na pang-publikong lugar sa ilalim ng City Ordinance number 5555. Para po sa mga nag-aalaga ng aso, meron po tayo responsibilidad na bantayan at biyakin na nakasali ang mga ito sa tuwing ilalabas ng bahay at pamahalaan ang mga ito ng anti-rabies. Maaari po tayo mapatawan ng multa o pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act number 9482. Pagdating naman po sa ating mga basura, itapit po ito sa tamang lugar at oras. Ugulong po itong gago at iyaking nakasara ang ating mga pintuan, bintana at mga pwedeng gawing daanan ng mga masasamang loob upang hindi mabiktima ng pagdarakaw. Huwag po natin kalimutan i-check ang ating talan o lituan at mga saksakan bago lumabas ng bahay upang makaiwas sa sunog at mga hindi inaasahang pangyari. Paulit, dapat natin alalahanin na ang pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating lugar ay kinakailangan ng sama-sama, tulong-tulong at aktibong pakikisama ng bawat mamamayan. Maraming salamat po. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat ditulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin.